Welcome sa Pinoy Crime Hub. Sa video na ito ay isasalaysay ko sa inyo ang kaso ni Caroline Crouch, isang half-Filipino sa Greece na pinaslang sa kanyang tahanan. Isang malagim na trahedya na nag-iwan ng maraming katanungan sa lahat. Ano nga ba ang totoong nangyari sa kanya? Si Caroline Crouch ay isang batang may magkahalong lahi. Ipinanganak siya noong July 12, 2001 sa Athens, Greece. Siya ang anak ng retired engineer na si David Crouch na isang Briton at ng kanyang asawa na si Susan de la Cuesta na isang Pilipina. Taong 2003 nang si Caroline ay halos 2 taong gulang pa lamang, nagdesisyon ng kanyang pamilya na manirahan sa isla ng Alonissus na isang maliit, tahimik at napakagandang isla sa Greece. Sa mata ng karamihan, ang Alonissus ay isa lamang sa maraming isla sa Aegean Sea. Ngunit para sa mga tulad ni Caroline, ito ay isang paraiso. Dito siya lumaki, malayo sa ingay ng lungsod, sa piling ng kalikasan at ng isang pamilyang mapagmahal. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Caroline ay isang masayahin, malambing at palabirong bata na palaging may ngiti sa labi. Hindi rin siya ordinaryong bata. Sa murang edad pa lamang, naging hilig na niya ang scuba diving, swimming at kickboxing na mga aktibidad na nagpapakita ng kanyang tapang, determinasyon at aktibong pamumuhay. Sa paglipas ng panahon, lumaki si Caroline bilang isang matalino at mapagmahal na dalaga. Sa kabila ng tahimik na pamumuhay sa isla, nagpatuloy siya sa pag-aaral at sa kanyang personal na hilig. Habang siya ay nasa high school, nakilala niya si Babis Anagnostopoulos na isang 27 taong gulang na gwapong piloto. Sa una, tila ito'y isang kwento ng pag-ibig na parang sa pelikula. Naging malapit agad silang dalawa. Si Caroline na noon ay nasa edad pa lamang na 15 taon ay nahulog sa matamis na mga salita at maalagang kilos ni Babis. Di nagtagal, naging opisyal ang kanilang relasyon. Taong 2019, 3 araw matapos ang ika-18 kaarawan ni Caroline, nagtungo ang magkasintahan sa Portugal. Habang sila nagbabakasyon doon, nagpasya silang magpakasal at hindi sa tradisyonal na paraang Griego kundi sa simpleng seremonya lamang. Sa kultura ng mga Griego, ang kasal ay isang malaking okasyon na isang selebrasyon na binubuo na masigabong pagtitipon, musika at mga ritual na sumasalamin sa kanilang malalim na tradisyon. Ilang linggo matapos silang magpakasal ay nalaman ni Caroline na nagdadalang tao siya. Pero matapos lamang ang 3 buwan ay nalaglag ang bata. Pero matapos ito ay nagdalang tao ulit siya at isinilang ang isang anak na babae na pinangalanang si Lydia. Umikot ang buong mundo ni Caroline kay Lydia at lahat ay nakapansin kung paano siya naging mabuting ina dito. Ngunit sa kabila ng magandang imahe na ipinapakita sa social media, may hindi nakikitang katotohanan sa likod ng mga larawan. Sa mga tala at ulat ng imbestigasyon, unti-unting lumalabas ang madilim na anyo ng kanilang pagsasama. Si Caroline ay dumadanas umano ng emosyonal at psychological na pang-aabuso. Naging mapagkontrol si Babis, seloso at sinusubaybayan ang lahat ng kanyang kilos. Sa kanyang diary, isinulat ni Caroline ang kanyang mga saloobin. Nais niyang lumisan at gusto niyang ipaglaban ang kanyang kalayaan at kinabukasan ng kanyang anak. Sa mga unang oras ng May 11, 2021, isang trahedyang hindi inaasahan ang naganap sa loob ng tahanan ng pamilyang Anagnostopoulos. Bandang 6:20 ng umaga, nakatanggap ng tawag ang mga otoridad mula sa mismong bahay ni Babis at Caroline. Sa tawag, iniulat ni Babis na nilusob umano ng mga magnanakaw ang kanilang tahanan at pinaslang ang kanyang asawa. Pagdating ng mga pulis sa lugar, isang nakakapanlumong tanawin ang bumungad sa kanila. Natagpuan si Caroline na wala ng buhay na nakahiga sa kama habang katabi ang kanyang 11 buwang gulang na anak na si Lydia at umiiyak ito habang ginigising ang kanyang ina na wala ng buhay. Ang asawa ni Caroline na si Babis ay natagpuan ng mga pulis sa loob ng bahay. Nakagapos sa mga kamay, may tape sa bibig at sa mga mata at pati ang kanyang leeg ay nakatali. Ayon sa kanyang salaysay, bandang 1:30 ng madaling araw
ay pinasok daw ng isang grupo ng mga armadong lalaki ang kanilang tahanan habang sila ay natutulog. Ayon pa sa kanya, ay tinutukan ng baril sa ulo ang kanilang anak na si Lydia. At sa pilitang pinilit silang mag-asawa na isiwalat kung saan nakatago ang kanilang salapi. At dahil sa takot para sa kanilang buhay, itinuro raw ni Babis kung nasaan ang kanilang pera at nagmakaawa siya na huwag saktan ang kanyang mag-ina. Ngunit sa kabila ng kanyang pakikiusap, sinabi niyang isa sa mga lalaki ang sumakal kay Caroline hanggang sa mawalan ito ng buhay. Nakagapos daw at walang magawa si Babis habang naririnig ang paghihirap ng kanyang asawa. Hanggang sa tuluyan raw na hindi na niya narinig ang iyak at tinig ni Caroline at doon siya nawalan ng malay. Nang magkaroon daw siya ng malay ay pinilit ni Babis na alisin ang tape sa kanyang mga mata at gamit lamang ang kanyang ilong, idinayal niya ang huling numerong nakaregister sa kanyang cellphone at yun ay ang kanyang kapitbahay. At dahil may tape pa rin sa kanyang mga bibig, hindi siya makapagsalita na maayos. Subalit agad naman nakaramdam ng kaba ang kanyang kapitbahay kaya't pumunta ito sa bahay ni na Babis kung saan siya ay natulungan at inalis ang tape sa kanyang muka at tumawag ng mga pulis. Malagim din ang sinapit na kanilang aso na si Roxy na natagpo ang nakabitin sa kanyang tali at isinabit sa rehas ng hagdanan na tila sinadyang patayin. Habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga pulis sa bahay ni na Babis, napag-alaman nilang nawawala ang tinatayang 10,000 euros na pera at 100,000 pounds na halaga ng mga alahas. Ipinaliwanag ni Babis sa mga otoridad na kaya siya ay may malaking halaga ng salapi sa bahay ay dahil nakabili sila ng lupa at kailangan nila ito bilang pambayad sa mga trabahador. Ayon pa sa kanya, may posibilidad na may nagtip sa isang gang na maaaring isa sa mga trabahador nila kaya sila nilooban. Ang malupit at walang awang pagpatay kay Caroline, pati na rin sa kanyang aso na si Roxy, ay lubhang ikinagulat ng buong Greece. At kalaunan ay nabalita rin sa iba't ibang panig ng mundo. At sa kabila ng malawakang investigasyon, napakaunti ng ebidensyang nakuha ng mga otoridad. Bagamat may CCTV camera sa bahay ni na Babis, hindi ito gumagana noong araw ng krimen. Wala ring nakuhang DNA evidence at higit sa lahat, walang lumantad na testigo. Dahilan upang maantala at mahirapan ang mga pulis sa kanilang pagresolba sa kaso. Marami ang nag-abang kung sino ang huhulihin ng mga pulis. Dahil sa matinding pressure mula sa publiko, nag-anunsyo ang gobyerno ng gantimpalang 300,000 euros para sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon na makakatulong sa mabilis na paglutas ng kaso. Sa patuloy na investigasyon, isa sa tinutukan ng pulisya ay isang kilalang Albanian gang na sangkot sa marahas na panloloob. 6 na buwan bago ang insidente kina Babis at Caroline, may isang bahay sa parehong lugar na nilooban din ng nasabing gang. Dahil dito, sinuyod ng mga pulis ang bawat anggulo upang makahanap ng lead. Base sa pahayag ni Babis, inilabas ng pulisya ang description ng isa sa mga suspect. May taas na 5 feet at 5 inches, maikli ang balad na buhok at kilalang bayolente. Tiningnan din ng mga investigador ang posibilidad na may koneksyon ang panloloob sa panloloob na nangyari sa pilot instructor ni Babis 3 taon na ang nakalipas. Ayon sa instructor, malupit at marahas din ang estilo ng mga salarin sa kasong iyon. Isa pa sa sinilip na suspect ay isang lalaking nagngangalang Janus na umano'y miyembro ng parehong grupo. Ngunit makalipas ang ilang linggo, isang lalaki mula sa Bulgaria ang dinakip ng mga otoridad. Nahuli siya matapos matuklas ang gumagamit ng peke na pasaporte. Nang makuha ang kanyang DNA, nagmatch ito sa isang panloloob sa isang bahay 20 minuto lang ang layo mula sa bahay nila Caroline. Dahil dito, agad siyang itinuring na pangunahing suspect. Ngunit kasing bilis ng akusasyon ay ang paglilinaw rin sa kanyang pangalan dahil walang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa krimen sa bahay nila Caroline. Matapos mapawalang sala, isiniwalat ng lalaki na siya raw ay tinorture ng mga pulis at pinilit siyang umamin sa krimen kahit hindi siya ang may gawa. Sa nagpapatuloy na investigasyon, sinabi ni Babis na maayos ang relasyon nila ni Caroline. Ngunit salungat dito, ang laman ng diary ni Caroline
na naglalarawan ng kanilang relasyon bilang magulo at puno ng pang-aabuso. Noong December 2019, isinulat ni Caroline sa kanyang diary na gusto na niya makipaghiwalay at lumipat sa kanyang kapatid. Ayon sa kanyang tala sa diary, ay iniisip niya makipaghiwalay pero mahirap umalis dahil mahal niya ito pero ayaw niyang masaktan pa. Ayon pa sa tala sa kanyang diary noong July 2020, isang buwan matapos siyang manganak, miserable ang kanyang buhay at balak na niyang lumipat ng bahay. Pero nagbago rin ang isip niya dahil ayaw niyang lumaki si Lydia nang walang ama. Nang dumating ang araw ng libing ni Caroline, inimbitahan muli ng mga pulis sa istasyon si Babis. Ayon sa kanila, may nahuli silang suspect at kailangan nila ng tulong niya pero ang totoo ay siya na ang iniimbestigahan. Sa interogasyon, lalong nabutas ang kwento ni Babis. Walang witness, walang CCTV at hindi tumutugma ang oras ng pagkamatay ni Caroline sa mga pahayag niya. Sa smartwatch na suot ni Caroline, nakita na alas 4 ng madaling araw ay mataas pa ang stress level niya. Senyales na buhay pa siya sa oras na sinasabi ni Babis na patay na ito. Sa cellphone naman ni Babis, makikitang akyat baba pa siya ng bahay kahit sinabi niyang nakatali siya. At dahil sa mga ebidensyang ito, umamin si Babis na siya ang pumatay kay Caroline. At peking panloloob lang ang kanyang istorya. Inayos niya ang lugar ng krimen at pinatay pa niya ang aso nilang si Roxy para lumabas na pagnanakaw ang motibo. Ayon sa kanya, gusto nang makipaghiwalay ni Caroline at balak nitong isama ang anak nilang si Lydia kaya raw niya ito pinatay. Idinahilan rin niya na ginawa niya ito para protektahan ang anak nila pero hindi ito pinaniniwalaan ng mga nakakakilala kay Caroline. Ayon sa prosecution, planado ang krimen dahil maaga pa lamang ay tinanggal na ni Bobby sa memory card ng CCTV. Nang matapos ang paglilitis, noong May 2022, sinintensyahan si Babis ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagpatay kay Caroline. Bukod dito, kinasuhan din siya ng animal abuse dahil sa pagpatay sa alaga ni Caroline na si Roxy. Noong July 2022, binugbog si Babis sa kulungan nang umano'y kaibigan ng lalaking una nilang pinagbintangan na nagsabing tinorture siya ng pulisya para aminin ang krimen. Dahil dito, na-demote ang 3 pulis na sangkot sa torture. Sa kabilang banda, inampon ng kapitbahay ni Caroline ang kanyang 4 na pusa. Pagkatapos ng paglilitis, ipinangalan ni Bobby sa anak na si Lydia ang lahat ng kanyang ari-arian. Pinitisyon naman ng ama ni Caroline na si David Crouch na baguhin ang apelyido ni Lydia upang tuluyang putulin ang koneksyon sa ama. Ang custody ni Lydia ay binigay ng korte sa mga magulang ni Caroline. Bagamat hindi nila pinagbabawal ang pagbisita ng pamilya ni Babis, para sa kanila, ang mahalaga ay paligiran ng pagmamahal ng bata. Maraming salamat sa panonood ng kaso ni Caroline Crouch. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.